Ganito ay sa mga bago po, no? Si Pastor Jan at si Pastor Joji. So ako po, overacting lang ako. Overacting pastor. So, nakakaba talaga yan. So pag-pray na lang natin kay Lord. So, sige po, tuloy na po tayo. Good morning po. Have a blessed day, everyone. All glory to God. Despite Typhoon Christine, we are here together praising and worshiping His name. So once again, I'm here to share you a words of God. So, but before that, I will ask all of you to join me in a very short prayer. Lord God Almighty, we are here coming to you, humble ourselves. I pray to you, Lord, oh God, and ask your Holy Spirit to guide us as we study your words and be anointed with your words. I pray to bless each and every one of us, especially spiritual life, Lord. And we pray, Lord, to strengthen our faith in you and our love for others. This is our prayer. In Christ Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. So, tuloy po natin. Parang gusto ko na umalis. So, supposed to be, yung pong rooted in faith, growing in love, hindi po talaga dapat ito yung i-share dito. So, hindi po dapat talaga ito yung topic. Dapat po ito nakasunod sa monthly share po ni Pastor Jan. So dapat po talaga i-share ko is yung serve God joyfully na magmumula sa Philippians chapter 2 verse 25. So ang tawag po kasi ito is Book of Joy. But since World Mission Church is celebrating the anniversary, we have one theme. So they asked to preach only one theme po. So ito nga po is yung Ephesians chapter 3 verse 17. So World Mission Churches, as you heard naman po, no, nagsa-celebrate na 33rd anniversary. Dahil po yan sa kabutihan at katapatan ng ating Panginoon. At umabot po sa halos tatlong dekada. Hindi po 300. 3 dekada. Nabubulol na ako kasi kinakabahan lalo na nandito si Sister Debbie na talagang tutok na tutok siya. Ano ba sasabihin ko? Ano sabi niya? Ako na kaya, dyan naman sa kanya. Next time. Next time, Sis Debbie. So, yun nga po. Since sa Ephesians chapter 3, verse 17 po tayo. So, konting background lang po, no? Itong Book of Ephesians po, si Pablo po ang nagsulat nito. At mababasa natin, no? Ipinakilala siya, chapter 1, verse 1, si Pablo as an author of this book. At itong book po na to na isulat 60 at 63 in the year of our Lord. So makita natin dito AD. So dati mali po ang pagkakaintindi ko sa AD. Hindi ko lang po alam sa inyo kung gano'n din po kayo. Kasi ang alam ko po ang AD is after death. Pero hindi po pala after death ito. So pagka po na-misinterpret natin, magkakamali po tayo ng computation sa year. So, ibig sabihin po nito is Anno Domini, na ibig sabihin from Latin words, na yun nga po, in the year of the Lord. Ibig sabihin, kung kailan ipinanganak ang ating Panginoong Yesus. So, ibig sabihin, nakita natin na 60 to 63 yan, tagal na. So, gano'ng katagal ba nag-mission si Panginoong Yesus? Diba? Nasa 33 years old siya, diba? So, gano'ng katagal na naisulat ni Pablo ang aklat na ito? So ngayon, ang purpose po kung bakit isinulat ni Pablo ito is para tanggapin at pakinabangan ng sulat na ito ng lahat ng nagnanais na lumago sa kanilang pananampalataya kay Kristo. So, short summary lang po, no, about the book of Ephesians kasi napaka-importante po nito. Hindi po siya simpleng libro kagaya ng mga sa lumang tipan at yan sa bagong tipan. Kasi, ang Book of Ephesians po is doctrinal. So, ibig sabihin, dito po nakapaloob ang ating pananampalataya. So,
anything na sinasabi sa verses at may misinterpret mo natin, nagiging doktrina po. Kaya nga po, sabi ko po sa inyo, hindi po ganun kadali mag-share dito kasi lalo na po na pinag-usapan natin is yung doktrina. Ngayon, kung may mga hindi pa nagbabasa ng libro sa inyo or ng Bible, syempre, maililigaw ko kayo. At kung ano yung maling sasabihin ko, dadalhin nyo eh. Kaya mahirap po talaga. Napakalaki responsibility po niyan. Kaya lagi ko sinasabi kay Pastor Jan, Pastor, ayoko tumayo sa harap, pero nandito ako ngayon. Nakatayo at mag-share po nito. So, yun nga po, doktrina po ang laman ng malaking bahagi ng aklat ng Efeso at may 3 bahagi ang aklat na ito ni Pablo. So, sa chapter 1 at 3, ito ay tungkol sa pagpapasalamat dahil sa mga ginawa ng Diyos para sa mananampalataya. Ikalawa, sa chapter 4 at 5, ito ay tungkol sa pangkasalukuyang kalagayan ng mga Kristiyano. At ikatlo, ang chapter 6 naman ay tungkol sa mga pakikipaglaban ng Kristiyano sa Diablo at sa kanyang mga kampon. So makikita po natin, nasa kulungan po si Pablo ng isulat na ito sa Roma. Pati na rin ang Philippians at Colossians. Mababasa natin sa chapter 4 verse 1, sinabi niya rito, siya ay isang bilanggo dahil sa Panginoon. So ibig sabihin, alam natin, nakabilanggo talaga siya. So sa chapter 6 verse 20, an ambassador in chains. So nakita naman natin kung ano kalagayan ni Pablo, di ba? So ilagay po natin yung sarili natin sa sitwasyon ni Pablo. Ano kaya ang mararamdaman natin? So kung tayo naman ang nakakulong, syempre talaga feeling natin wala tayo at hinang-hina tayo. Pero hindi doon po sa kalagayan na yon ni Pablo siya nakapokus. Ang focus niya kung gaano kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Mababasa po natin, sabi niya sa Ephesians chapter 3 verses 17 to 18. English po ito. 17. So that Christ may dwell in your hearts through faith, and that you, being rooted and grounded in love. Verse 18. May be able to comprehend with all the saints what is breadth and length and height and depth. Sa Ephesians chapter 3 verses 18 to 19, hinihikayat ni Pablo ang mga mananampalataya na unawain ang lawak, haba, taas at lalim na pag-ibig ng Diyos. Sa Greek word po, ang tawag dito ay ametros, na ang ibig sabihin ay hindi masusukat, walang hanggan o walang limitasyon na higit po sa pangunawa nating lahat. So very neat po ang instruction ng letter na ito ni Pablo. Yung first half ay tinatawag usually na gospel indicatives. Ini-indicate o pinapahayag kung sino ang Diyos at ano ang ginagawa niya para sa atin. So wala po tayo makikita rito na utos na kailangan natin gawin. Ang focus ay sa gawa po ng Diyos at hindi sa gawa natin. At yung second half naman, magsisimula yan sa therefore o kaya nga. Ibig sabihin, dahil sa gospel indicatives na nauna, ito ang mga gospel imperatives o yung mga utos na dapat natin sundin, mga bagay na dapat natin gawin bilang tugon ng naaayon sa ginawa ng Diyos para sa atin. Ito yung gospel-centered life. Yung gawa natin ay tugon sa gawa ng Diyos para sa atin. Bunga o resulta. Hindi po dahilan o basihan ang ating mabuting gawa para iligtas tayo ng Diyos. Yun ang issue na naging problema po sa Galatians. Pero hindi naman po naging issue dito sa Ephesians. Pero kailangan pa rin po ipaalala at baka nakakalimot o kaya naman po ay lumiliit na ang tingin sa gospel. So proceed po tayo sa exhortation. Ibig sabihin, pag-aralan po natin na mas malalim. So let's proceed sa Bible reading, Ephesians chapter 3 verse 17. As you see po in the monitor, that Christ may dwell in your heart through faith, that you, being rooted and grounded in love. So as a Christians and believers of our Lord Jesus Christ,
We are very much privileged po to experience the love of God because of God's love and mercy. Iyan ang dahilan kung bakit tayo naligtas. And behind that is the greatest suffering of our Lord Jesus Christ on the cross. He died for us. Nevertheless, the God gave it all because of love. So let's talk about love. So siguro marami nakaka-relate po rito, no? Kasi pagdating sa love, ayan na, mga kinikilig na po, no? Lalo na yung mga kabataan. So tanong, what is love? Parang Islam book lang. Parang yung high school na ako eh. Kasi pag di ba? May mga bibigay sa notebook, may papasulat sa iyo, define love. So naalala ko to, nung ginagawa ko to, sabi ko, parang bumabalik ako sa high school na. So yun nga po, no? What is love? On the Bible, when we say love, the primary meaning of love, we have to po, is the deeply felt commitment and sacrificial action for another. I have 6 points po. Later po, pag-aaralan natin yan. But let's proceed po, no? But in secular world, they define love as some type of feeling or emotion. Ito yung kung tawagin, lalo na ng mga kabataan. Fall in love or love at first sight. Tama ba, mga youth? Di ba? So sa mundong ito, ang dali lang ma-in love, no? Lalo na mga kabataan. Nagkatingin lang ng in love na agad. Yan. Tinulungan lang na in love na agad. Ginamitan lang ng pick-up lines na in love na agad. Sabi nga doon sa isang pick-up lines, no? So isang dalaga at isang binata, sabi niya sa babae, password ka ba? Sabi ng babae, bakit? So sagot na lalaki, kasi mahirap kang kalimutan, sabi ng gano'n. So napaka-sweet, no? Sino kaya may in love ka? Siguro, mga babae, sabihin ko sa kanya, oo na, sa'yo na ako. So yun siguro sasabihin ko, no? So ganyan ang kadalasang halimbawa ng pag-ibig ng mundo. It is a selfish matter, mga kapatid. Sabi nga po doon sa aking marinig, ang motto daw ng mundo, pero atin mo po, hindi po ako chismoso, narinig ko lang po ha. If you are attracted to me, be nice to me. Meet my needs and love me. Then in return, I will love you. In the world, love is getting something from someone else. Kapag hindi na-meet ang kanilang expectation, hiwalayan na. Ibig sabihin po, ang love, naglaho na. Ganyan itrato ng mundong ito ang pag-ibig. In the Bible, meron pong mga the best example showing us what true love is. It is the God's love for the sinners. So sabi sa Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. So ang Diyos, iniwan niya po ang langit, maging ang buhay niya, di niya po pinagkait, upang buhay na walang hanggan lamang po ay ating makamit. So, napakagandang balita, no? Ibig sabihin, Diyos yun na nagbigay sa atin ng buhay, nagbigay ng pag-asa. Tingnan natin, no, kung gaano kalawak ang pag-ibig talaga ng Diyos sa atin. Nawala yung kapalit eh. Kung titingnan natin, hindi kagaya natin na pag tayo nagmahalin nito, dapat may gagawin din yung isang tao. Pero ang Diyos, wala. So, ibinigay niya, nag-iisa niyang anak para sa kaligtasan natin lahat. Why? It is because of God's desire na mahalin tayo at iligtas tayo, maging sino man po tayo. Sabi nga po, ito na naman, di po ako chismoso, narinig ko lang, there is nothing with you that makes God love you more. And there is nothing you can do that makes God love you less. Why? Because God's love is unconditional. Mahal niya tayo, maging sino man tayo. God's love is unconditional. Ganyan tayo minahal ng Diyos, mga kapatid. God had proven His love to us. But the question is, gaano po ba natin kamahal ang Panginoon? Maaari ang sagot po natin lahat ay, we really love God. Yes, mahal natin ang Panginoon. Amen? Pero, alam natin at dilingid
sa atin na ang dyablo o ang kaaway ay gagawin ng lahat para yung pag-ibig na yan ay mawala sa atin. Kaya nga there are problems along the way. Sa ating paglakad sa Panginoon, may mga problema, may mga hindrances. So ngayon, in spite of problems, trials, and hindrances, ang tanong, do you still love God? Kamusta na ang puso mo? Kamusta na ang paglilingkod mo? Ginagawa pa rin ba natin ito dahil sa ating pagmamahal sa Panginoon? Kamusta na pag-ibig mo sa Panginoon? Ito ba ay lumalalim? Ito ba ay nag-grow? O unti-unti lumalalig at unti-unti na nawawala? So kaya po ang topic natin ngayon is rooted in faith, growing in love. So dugtungan po natin ng for God. So tanong, bakit kailangan natin palaguin at palalimin ang ating pag-ibig sa Diyos? Why we need to be rooted in faith, growing in love for God? So ito po, dito po mag-start ng 6 points po, no? So ito po yung 6 points na sinasabi ko kanina. So reason number 1, because love for God is our main duty. Paki-slide na lang, Jada. So reason number 1, love for God is our main duty. So what is our main duty as a Christian? Is it soul winning? Is it giving? Is it praying? Or is it attending church? Thank you, Jada. Lahat po yan magaganda. At dapat natin gawin. Lahat po yan ay service natin sa Lord as a Christian. Pero, bago po natin yung magawa, dapat masunod muna natin ang unang utos ng Panginoon. And that is our main duty as a Christian. To love God. Sabi sa Mateo chapter 22 verses 37 to 38, Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." Verse 38, this is the first and great commandment. So, bakit una niyang inutos to sa atin? Dahil kung mahal natin ang Panginoon, kaya natin gawin ang lahat ng bagay with all our heart, soul, and mind to give glory to God. Kung mahal natin ang Panginoon, we can freely obey and do what His will in our lives. Kung mahal natin ang Panginoon, we can surrender all our plans, desires, and purpose to Him. At magagawa lang natin ang lahat ng mabubuting bagay by the grace of God, because apart from Him, we can do nothing. So why we need to be rooted in faith, growing in love for God? Reason number 2, because love for God is our render to Him. Yung pong render, parang ito yan. Di ba pag nasa bundok po tayo, mapapansin nyo, kung ano yung isinigaw natin, yun din po yung babalik sa atin. Ganyan po yung render. Pagbabalik na kung anong ginawa sa'yo o anong ginawa mo. Kaya yung love natin for God ay pagbabalik sa pag-ibig na binigay ng Diyos sa atin. 1 John chapter 4 verse 19. We love Him because He first loved us. Kung alam natin tumanaw ng utang na loob sa ibang tao na gumawa sa atin ng mabuti, so bakit hindi natin gawin sa Panginoon? Kaya yung ating pag-ibig sa Kanya at paglilingkod na mula sa ating puso, ito ay pagtanaw natin ng utang na loob at pasasalamat sa lahat ng kabutihang ginawa ng Diyos sa atin. This is our render to Him. Naiisip po ba natin sa ating sarili kung paano natin binabalik sa Lord ang kabutihan niya sa ating buhay? At pagkakaroon natin ng mapagpasalamat na puso ay isang paraan ng worship natin sa Kanya bilang pagbabalik o render natin sa Diyos. Minsan po kasi lalo na at busy tayo sa maraming bagay. Una, nalilimutan natin magpasalamat sa Panginoon. Ikalawa,
nalilimutan po natin tumulong sa kapwa. At ikatlo, nalilimutan na natin gawin ang mga bagay na nakapagpasaya sa Panginoon. Bakit? Kasi po, ang focus natin ay nasa ating sarili. Ibig sabihin, selfish po tayo, makasarili po tayo. But, tandaan natin, yung ating love for God is our render to Him. So why we need to be rooted in faith, growing in love for God? Reason number 3, because love for God is our response to Him. Sa Luke chapter 6, verse 46, "But why do you call me Lord, Lord, and not do the things which I say?" So, gaano po kasakit sa ating mga magulang na tinatawag natin silang nanay or tatay, pero di naman po natin sinusunod ang kanilang utos. Kaya, how much more sa Panginoon? Yung sinasabi natin na mahal natin ang Panginoon, pero di naman po natin ginagawa yung gusto niya. Di naman natin sinusunod yung utos niya. Di naman tayo gumagawa para sa kaharian niya. So ang tanong, nasaan po ba yung pagmamahal doon? John chapter 14 verse 15, "If you love me, keep my commandments." 1 John chapter 3 verse 18, "My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth." So kaya nga mga kapatid, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. We are not a Sunday Christians. Kailangan makita sa ating buhay ang pagbabago, sa ating character, sa ating attitude, at most especially po as a Christian, sa ating ways or sa ating way of living. Tandaan natin, the manifestation of His Word must be in our lives, because we are the living testimony of Christ as we are His disciples. John chapter 8 verse 31, Jesus said, "If you hold to my teaching, you are really my disciples." Kaya nga pagsisikap natin para sa Panginoon, yung pagtsatsaga natin, hindi sayang yan. Ang lahat ng ito ay manifestation of your love for God, is our response to Him. Hindi po importante sa Diyos ang magagandang pangako natin. Hindi rin importante sa Diyos ang mga mabubulaklak na salita natin. Ang importante sa Lord, ang paglilingkod po natin na may tunay na pag-ibig. Dahil kung naglilingkod tayo ng walang pagmamahal, hindi sa Diyos o hindi ang Diyos ang ating pinaglilingkuran, kundi ang pinaglilingkuran po natin ay ating mga sarili. Basahin po natin sa Colossians chapter 3 verse 23, "Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters." Kaya mga kapatid, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Ito ang tamang response natin bilang pagpapakita ng ating love sa Lord. So why we need to be rooted in faith, growing in love for God? Reason number 4, because love for God is our motivation daily. What your reason why you are still serving God? What keeps you going? Na kahit nahihirapan ka na, kahit nasasaktan ka, ay nagpapatuloy ka pa rin sa gawain sa Panginoon. It is because love of God is our motivation. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa atin, kaya tayo ay nakapagpapatuloy. Christian life is not an easy road. Sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, kuminsan nakakaramdam tayo ng pagod physically. Naroon naramdam mo na pagod ka na sa maghapong trabaho, tapos kailangan mo pang pumunta sa Bible study at prayer meeting, then Sunday na lang yung free time mo.
Kaya naisip mo na hindi na ako attend kasi para makapagpahinga naman. Pero dahil naiisip natin yung pagmamahal natin sa Panginoon at yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, yun ang nagiging motivation natin para pumunta pa rin sa church upang gawin at ipagpatuloy ang paglilingkod sa Panginoon. Kumukuha po tayo ng lakas mula sa Diyos na siya pinagmumulan ng lahat ng biyaya kung bakit nakakaya natin ang lahat ng ito. At yan ang dahilan kung bakit makapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya. It is because of the love of God na naghahari sa atin. Acts chapter 20 verse 24. But none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Walang anumang mga bagay ang makakapigil sa atin as long as we are motivated by the love of God. So why we need to be rooted in faith, growing in love for God? Reason number 5. Because love is our ministry. Yung pag-ibig natin sa Diyos, sa kapwa, at sa mga lingkod ng Diyos ay ating ministry. Bilang tayo ay mga anak ng Diyos. Ano ang dahilan bakit kahit kailan hindi po natin nalilimutan yung pagpapatawad ni Jose sa kanyang mga kapatid na nagbitray sa kanya at tinulungan pa sila sa panahon ng kagutuman. Ang pananatiling matuwid ni Job kahit na nawala ang lahat sa kanyang ari-arian at pamilya. Ang pagtuturo ni Pablo tungkol sa pagmamahal at pagpapatawad at nagtatag ng mga simbahan sa buong mundo. Dahil po sa kanilang tunay na pag-ibig at paglilingkod sa Diyos. Hebrews chapter 6 verse 10. Makatarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong pinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, sa ating paglilingkod, samahan natin po ito ng pagmamahal at huwag tayong mapagod o magsawa. Gawin natin itong galing sa ating puso, alang-alang sa ating Panginoon. God is not unrighteous to forget your work and your labor with love to Him. Lastly, why we need to be rooted in faith and growing in love for God. So reason number 6, because there is a crown. When we say crown, it is the reward ng ating ginawa sa Panginoon. Mababasa po natin sa James chapter 1 verse 12. Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love Him. So look at this verse. Ang pangako pong ito, sa tingin nyo, kanino po ito ibibigay? Di ba sa mga taong nagtiis, hindi lang sa nagtiis, kundi sa nagpatuloy ng pagmamahal nila sa Panginoon. Kaya gusto ko pong sabihin sa inyo, oo, napapagod tayo. Oo, nasasaktan tayo. Pero wag po tayong hihinto. Ano man ang ating pagdaanan. Ang lagi po natin tandaan, ang Diyos laging nariyan para sa atin. Sabi nga niya, I will never leave you nor forsake you. So kapatid, magpatuloy lang tayo. Huwag tayong hihinto. Lahat tayo ay dumadaan sa pagsubok. So sino bang hindi dumadaan sa pagsubok? Wala. Lahat tayo, di ba? Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, stay and keep on serving the Lord. Lalo pa natin palaguin at palalimin ang ating pag-ibig sa Diyos. We love God because He first loved us. So sabi po ni Raphael Simon as one of his quotes. Ito po, napakagandang quote po nito. So nabasa ko po ito during na ina-analyze ko po itong aking ipipreach. So yung quote po ni Raphael Simon, nag-ano po sa puso natin eh. So tatanim po ito as a Christian
Sabi niya rito, to fall in love with God is the greatest of all romances. To seek God is the greatest adventures. And to find Him is the greatest human achievements. So napapansin po natin no, nakatutok siya sa naka-Diyos na pananalita. Hindi natin makikita na humahalo yung mga worldly words. Kasi minsan sa mga quote, mapapansin natin, may mga halo. At minsan talaga hindi siya biblical. So, I suggest po, or I encourage po na kung tayo kukuha ng mga quote, make sure na biblical po yung mga quote. So, mga kapatid, minahal tayo ng Diyos na higit kaysa kanyang sarili. Hindi po ba tayo mananatili? Minahal tayo ng Diyos ng tunay. Hindi po ba natin ibibigay ang ating buhay? So let us serve and serve our God with love. Let us deepen and grow our love to God. We must be rooted in faith, in love for God. We must be rooted in faith and growing our love for God. So, mga kapatid, sa ating pong pagtatapos, mahaba-haba po ba o maiksi? So, gusto ko talaga maiksi lang eh. Kasi baka inaantok na iba sa inyo. So, sa ating pong pagtatapos, may iiwan po akong dalawang tanong. Mga kapatid, will you take the opportunity na makapaglingkod sa Diyos? Will you take the challenge? So the choice is yours. Thank you and God bless us all. Glory to God.